Sa ilalim ng naglalakihang chandelier ng Manila Hotel, suot ko ang isang pulang bestida na tila gawa sa pinaghalong sutla at apoy. Ito ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng Lumina Bio, ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Mula sa mga gabing puyat sa laboratory o at mga araw na tanging kape at pangarap lang ang nagpapatakbo sa aking sistema. Ngayon, ako ang reyna ng gabing ito, o iyon ang aking akala. Dahan-dahan kong inayos ang aking buhok sa harap ng salamin sa loob ng aming VIP suite. Ngunit bago ko pa man maipatong ang huling hiyas sa aking leeg, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa kabilang silid, ang opisina ni Ryan. Akma ko na sanang tatawagin ang aking asawa nang matigilan ako sa isang boses na kailanman ay hindi ko malilimutan. Isang boses na puno ng tamis, ngunit malansa pa sa bulok na isda. Ryan, sigurado ka na ba rito? Paano kung malaman ni Claire na nililipat na natin ang ownership ng mga patent sa panggalan ko? Baka magwala siya sa labas. Si Elena yon. Ang babaeng ipinakilala ni Ryan sa akin bilang kanyang niyang pinsan na nangangailangan ng trabaho. Narinig ko ang tawa ni Ryan. Isang tawang dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit na yon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwas sa aking pandinig. Huwag kang mag-alala, Elena. Claire is just a brilliant scientist but a fool in love. Akala niya lahat ng ginagawa ko ay para sa aming dalawa. She's too dry, too boring, too mechanical. After tonight, I'll announce her early retirement due to mental exhaustion. Ang kumpanya niyang ito, ang mga patents na ito, lahat ito ay magiging atin. Para sa atin at sa magiging anak natin. Nanigas ang aking buong katawan. Ang hininga ko ay tila nagyelo sa loob ng aking dibdib. Ang bawat salita ay isang sampal na yari sa yelo. Ang mga patent na sinunog ko ang aking kabataan para lamang maperpekto, ang mga pormulang nagligtas sa libo-libong tao. Ibibigay niya sa babaeng ito? Hindi pa ako nakakabawi sa pagkagulantang nang bumukas ang pinto. Pumasok si Ryan, maaliwalas ang mukha, tila isang anghel na walang bahid ng kasalanan. Sa likod niya ay si Elena, na may bakas pa ng mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit agad itong napalitan ng isang inosenteng anyo nang makita ako. Hon, hindi ka pa ba handa? Ang dami ng investor sa labas, sabi ni Ryan habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat, isang hawak na dati ay nagpapainit sa aking puso, ngunit ngayon ay tila pagdapo ng isang uod sa aking balat. You look tired, Claire. Maybe you should skip the speech. Hayaan mo na si Elena ang mag-present ng bagong formula, para hindi ka masyadong ma-stress. Yes, Ate Claire. Singit ni Elena sa kanyang malambing na boses. Actually, na-draft ko na ang press release. Sasabihin na lang natin na kailangan mo ng break para mag-focus sa health mo. It's for the best of the company. Sa labas, narinig ko ang boses ng aking biyenan, si Doña Imelda, na sadyang pinalakas ang boses para marinig ko. Bilisan niya na riyan? Claire, huwag kang maging pabigat sa anak ko ngayong gabi. Kung hindi dahil sa apelido ni Ryan, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Be useful for once and let the professionals handle the stage. Ang gabi ay tila naging isang gilingan ng damdamin. Pinapalibutan ako ng mga taong pinakain ko, binihisan ko, at minahal ko. Ngunit ang tanging nakikita nila sa akin ay isang kasangkapang tapos ng gamitin. Isang makina na wala ng halaga dahil nakuha na nila ang langis. Doon, sa gitna ng kanilang mapanlinlang na mga niti at gaslighting, isang bagay ang nabasag sa loob ko. Ngunit hindi itong aking puso. Ito ay ang aking mga tanikala. Tumalikod ako sa salamin at tiningnan si Ryan ng diretso sa kanyang mga mata. Walang luha. Walang hikbi. Tanging isang malamig na katahimikan na tila ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Napatingin ako sa aking singsing, ang simbolo ng 10 taon kong pagkabulag. Sinasabi ng aking isipan, ito ba ang kapalit ng lahat, Claire? Ang 10 taon ng iyang buhay ay itinapon mo sa isang hukay ng mga ahas. Ang aking pagkatao, ang aking talino, ang aking danggal, lahat ay binalak nilang nakawin sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier na ito.
ngunit hindi nila alam ang isang bagay. Ang isang scientist ay laging may planong paniguro. Ang bawat formula ay may lihim na sangkap na ako lang ang nakakaalam. Sige Ryan, sabi ko. Ang aking boses ay patag, walang emosyon, parang isang robot na sumusunod sa utos. Gawin niyo ang gusto niyo. I'll stay here. I'll let Elena take the stage. Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Elena. Niyakap ako ni Ryan, isang yakap na puno ng pagkukunyari. That's my girl. Magpahinga ka muna rito, okay? After the party, we'll talk about your future. Yes, sagot ko habang nakatingin sa kanilang papalayong likod. We will talk about the future. Na masiguro kong nakalock na ang pinto at abala na sila sa ingay ng palakpakan sa labas. Agad akong kumilos. Walang panging inig ang aking mga kamay. Binuksan ko ang aking laptop at mabilis na nag-type sa keyboard. Ang bawat pindot ay isang hakbang palayo sa impyernong ito. In-access ko ang main server na kumpanya. Sa loob ng 3 minuto, ipinadala ko ang isang encrypted file sa Intellectual Property Office. Ito ang pormal na pagbawi ng lisensya ng Lumina Bio sa lahat ng core patents na nakapangalan sa akin bilang nag-iisang inventor. Hindi sa kumpanya, kundi sa akin. Pagkatapos, kinuha ko ang isang maliit na flash drive mula sa aking clutch bag, ang tanging kopya ng master formula. Isang pindot ko lang at mabubura ang lahat ng data sa server ng laboratory. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lungsod ng Maynila. Ang pulang bestida ko ay tila sumasalamin sa apoy ng aking determinasyon. Hindi ako ang biktima sa kwentong ito. Ako ang may akda. At ngayong gabi, sinulat ko na ang huling kabanata ng kanilang kasinungalingan. Kinuha ko ang aking telepono at idiniyal ang isang numero na matagal ko nang iniwasan. Sebastian? Panimula ko nang sagutin ang tawag. I'm in. Honda na ang mga dokumento. Gusto kong bilhin mo ang lahat ng utang ng Lumina Bio bukas ng umaga. Hayaan nating magsaya si Ryan ngayong gabi dahil bukas gigising siyang walang kahit na 5. Ibinaba ko ang telepo at muling tumingin sa salamin. Ang Claire na pumasok sa suite na ito kanina ay patay na. Ang babaeng nakatayo rito ngayon ay isang estrangero na may malamig na ngiti at pusong gawa sa asero. Hinubad ko ang aking wedding ring at iniwan ito sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng mga basag na bubog ng aking lumang buhay. Lumakad ako palabas ng suite, hindi patungo sa entablado, kundi patungo sa pintuan ng kalayaan. Ang bawat hakbang ko sa carpeted na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Sa labas, narinig ko ang masigabong palakpakan para kay Elena. Ngumiti ako. Sulutin mo ang bawat segundo ng palakpak na yan, Elena. Dahil yan na ang huling pagkakataon na maririnig mo ang pangalan mo na may kasamang papuri. Ang bawat hakbang ko papasok sa aming mansyon sa Forbes Park ay tila paglakad sa loob ng isang kabaong na pinalamutian ng ginto. Ang bahay na ito, na binuo ko mula sa bawat sentimo ng aking mga naunang patents, ay hindi na tahanan para sa akin. Isa na itong teatro kung saan ang lahat ay may suot na maskara, maliban sa akin na ngayoy dilat na ang mga mata sa katotohanan. Pagpasok ko sa malawak na dining hall, nakaupo na sa kabisera si Doña Imelda, ang aking biyenan. Ang kanyang mga alahas ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit mas matalas pa ang kanyang mga mata kaysa sa anumang brilyante. Sa tabi niya, naroon si Ryan na abala sa pagtingin sa kanyang tablet, habang si Elena ay tila isang maamong tupa na nakaupo sa aking pwesto. "You're late, Claire," bungad ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tila laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. "Isang malaking kahihiyan ang ginawa mo kanina sa gala. Iniwan mo ang asawa mo sa gitna ng press. Ganyan ba ang itinuro sa iyo sa probinsya? Walang modo. You should be grateful na hindi ka hinihiwalayan ni Ryan sa kabila ng pagiging inutil mo bilang asawa kamakailan." Napo ako sa isang bakanteng upuan, malayo sa kanila. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Walang emosyon, walang kibo. "Nagpahinga lang ako, Mama. Akala ko ba yun ang gusto nyo?" Ibinaba ni Ryan ang kanyang tablet at tumingin sa akin.
Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Ang uri ng pag-aalala na nakakasuka kapag alam mo ang totoo. Claire, hun, understand us. Ang ginagawa namin ay para rin sa'yo. Nakausap ko na ang psychiatrist ng pamilya. He said you're showing signs of severe burnout and paranoia. Masyado ka ng lunod sa mga chemical formulas mo. Hindi mo na alam ang realidad. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. This is a power of attorney. It will allow me to manage your legal affairs and patents habang nagpapagaling ka. Don't worry, Elena will help me. She's a scientist too. She understands the technicalities. Pipirmahan mo na lang ito para hindi ka na mahirapan. Yes, Ate Claire. Malambing na singit ni Elena habang hinahawakan ang kamay ni Ryan sa ilalim ng mesa na sadyang ipinapakita sa akin. Wala ka nang dapat ipag-alala. Ako na ang mag-aalaga sa kumpanya at maging sa bahay na ito. Actually, Ryan and I decided na dito na muna ako manuluyan sa guest room. Para kung sakaling atakihin ka ng paranoia mo sa gabi, may professional na titingin sa'yo. Ang kapal ng mukha nila ay tila isang pader na hindi mo matitibag. Pinapanood ko sila. Ang aking asawang nangako ng katapatan at ang babaeng itinuring kong kaibigan habang pinagpaplanuhan nila ang aking pagbagsak sa harap mismo ng aking hapagkainan. Sinasabi ng aking puso, "Sumigaw ka, Claire. Ibalibag mo ang pinggan sa mga mukha nila." Ngunit ang aking utak, ang aking lohika ay mas nanginibabaw. Ang galit na sumasabog ay madaling supuin. Ang galit na nananatiling tahimik at malamig ang tunay na nakakamatay. Elena sa guest room? Ulit ko, habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa aking pinggan. Ang tunog ng kutsilyo sa porselana ay tila isang babala. At gusto mong pirmahan ko ang dokumentong ito ngayon din? Huwag ka ng maraming satsat, Claire! Singhali Doña Imelda habang hinahampas ang mesa. Ang malakas na tulog ay nagpaalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo ba nakikita? Ryan is sacrificing his time to fix your mess. You're unstable. Kung hindi ka pipirma rito, mapipilitan kaming dalhin ka sa isang sanitarium sa labas ng bansa. Do you want that? Do you want the world to know na ang founder ng Lumina Bio ay baliw? Naramdaman ko ang ganting galit na namumuo sa aking lalamunan. Ngunit agad ko itong nilunok. Pinunasan ko ang aking bibig gamit ang napkin at tumingin kay Ryan. At kung pipirma ako, anong makukuha ko? Noumiti si Ryan, ang ngiting ibinibigay niya sa isang bata na madaling utuin. Peace of mind, hun. At sisiguraduhin ko na hindi ka mawawalan ng marangyang buhay. Just sign it, para matapos na ang gulo. Tiningnan ko ang ballpen na inilapag ni Ryan. Isang mamahaling panulat na ako mismo ang bumili para sa kanya noong kaarawan niya. Ngayon, gagamitin niya ito para saksakin ako sa likod. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Nakita ko ang kislap ng pananabik sa mga mata ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa excitement na makuha ang aking mga patente. Ngunit sa halip na ilapat ang panulat sa papel, tinitigan ko sila ng isa-isa. May isang problema, Ryan. Sabi ko sa isang boses na kasing talim ng scalpel. Ang mga dokumentong ito, kulang ng pirma ng aking abogado. At ayon sa aking records, ang ownership ng mga patents ay hindi pwedeng ilipat ng walang pahintulot ng main inventor, na ako pa rin. Hanggat hindi na patutunayan ng korte na wala na ako sa tamang isip. Tumayo ang mga balahibo ni Ryan. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging maamo tungo sa pagkairita. Claire, huwag mong subukan ang pasensya ko. I'm trying to be nice here. Nice? Tumawa ako ng mahina, isang tawa na walang halong saya. Is it nice to move your mistress into our house? Is it nice to call me crazy while you use my money to buy her jewelry? Alam ko ang lahat, Ryan. Alam ko ang bawat dumi na ginagawa niyo. Naghari ang isang nakabibinging katahimikan sa silid. Ang muka ni Elena ay namutla, habang si Doña Imelda ay tila sasabog na sa galit. You ungrateful witch! Sigaw ni Doña Imelda. Wala kang ebidensya. You're just proving that you're insane. Tumayo ako. Bit-bit ang aking dangal na tila isang balute.
Hindi ako nanginig. Hindi ako umiyak. Ang bawat salita ko ay tila isang hatol na walang apela. Ang ebidensya ay hindi kailangang isigaw, Mama. Sapat na ang katotohanan na ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo ay nakatayo sa aking mga imbensyon. At simula ngayong gabi, ang bawat sentimo na dumadaloy sa bulsa nyo ay hihinto. Tinalikikuran ko sila at nagsimulang maglakad pakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ko ay tila pagyanig ng lupa para sa kanila. Claire! Bumalik ka rito? Sigaw ni Ryan mula sa ibaba. If you walk away now, sisiguraduhin kong wala kang matitirhan bukas. Sisirain ko ang pangalan mo sa buong industriya. Tumigil ako sa gitna ng hagdan, ngunit hindi lumingon. Subukan mo, Ryan. Ngunit bago mo gawin yon, tingnan mo muna ang laman ng email mo. Baka mas mabilis na masira ang pangalan mo kaysa sa akin. Pagpasok ko sa aking kwarto, agad kong nilak ang pinto. Ang aking puso ay mabilis ang tibok, ngunit ang aking isipan ay malenaw. Kinuha ko ang aking maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Isang maleta na kanina ko pa inihanda. Sa labas, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng mga kagamitan sa dining hall. Ang sigaw ni Ryan at ang iyak ni Elena ay tila isang musika sa aking pandinig. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. Ngunit, ang hindi ko inaasahan ay ang biglang pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Claire, huwag kang lalabas ng bahay mag-isa. May mga tauhan si Ryan sa gate. I'm outside. S. Nasilip ko mula sa bintana ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng aming mansyon. Si Sebastian. Bakit siya nareto? At paano niya nalaman na nasa panganib ako? Ang katahimikan ng gabi sa Forbes Park ay tila isang mapanlinlang na kumot. Sa labas ng aking kwarto, naririnig ko pa rin ang pabulong na pagtatalo ni na Ryan at Doña Imelda sa pasilyo. Mga boses na puno ng sakim at takot. Alam kong hindi na ako ligtas sa loob ng bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong dugo at pawis. Hindi ako dumaan sa harapang pinto. Gamit ang maliit na hagdanan sa likod ng kusina na madalas gamitin ng mga katulton, ay dahan-dahan akong lumabas. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking balat. Tila nagpapaalala na malaya na ako sa nakakasakal na hininga ng pamilyang yon. Sa kanto ng kalsada, malayo ng kaunti sa mga gwardiya ng subdivision, nakita ko ang pagkurap ng mga ilaw ng isang itim na sasakyan. Paglapit ko, bumukas ang pinto at lumabas si Sebastian. Nakasuot siya ng isang madilim na coat. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tor sa gitna ng kadiliman. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang aking maleta at inilagay ito sa compartment ng walang anumang ingay. Salamat. Tipid kong sabi nang makapasok ako sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at sandalwood sa loob ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. I don't like seeing a genius being cornered by rats, Claire. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado at puno ng awtoridad. Hindi siya tumingin sa akin habang sinisimulan niyang itakbo ang sasakyan palayo sa mansyon. Ryan is a fool to think he can cage an eagle like you. Dinala niya ako sa isang pribadong art gallery sa Makati na pag-aari ng kanyang pamilya. Sa loob, ang mga pader ay napapalamutian ng mga obra maestra na tila nagmamasid sa aming bawat galaw. Naupo kami sa isang maliit na mesa sa gitna ng silid kung saan tanging ang mahinang liwanag mula sa isang lamp ang nagbibigay ng anino sa aming mga mukha. Inilabas ko ang aking tablet at iniharap sa kanya ang isang listahan. Ito ang lahat ng fatal flaw sa mga kasalukuyang proyekto ng Lumina Bio. Elena thinks she's a scientist, but she's just a copycat. Nang i-modify niya ang formula ko para makatipid sa budget, hindi niya napansin na nagkaroon ito ng instability. In 3 months, the products will expire and cause skin irritations to the users. Tumingin si Sebastian sa listahan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkamangha. And I assume you have the fix? I have the fix, and more importantly, I have the rights. Sabi ko habang inilalabas ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng intellectual property documents. Lahat ng core patents,
ang mismong DNA ng Lumina Bio ay hindi nakapangalan sa kumpanya. I filed them under my maiden name years ago. Ryan was too lazy to check the legal fine print because he was too busy spending the profits. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Isang ngiti na hindi mo makikita sa isang kaaway, kundi sa isang taong nakatagpo ng kanyang kapantay. So, when you pull out the patents, Lumina Bio will become an empty shell. Millions of pesos in debt, lawsuits from investors, and a CEO who has nothing but his ego. Exactly, sago ko. But I need a platform, Sebastian. I need a laboratory that Ryan cannot touch, and a legal team that can crush his threats of mental instability in an instant. Tumayo si Sebastian at lumapit sa isang malaking painting ng isang agilang lumilipad. Consider it done, Claire. Tutulungan kita hindi dahil sa awa, kundi dahil naniniwala ako sa talino mo. In business, I only bet on winners, and right now, you are the biggest win I can have. Sa sandaling yon, lumapit siya sa akin. Hindi para yumakap o humawak sa paraang mali siya, kundi para ayusin ang isang hibla ng aking buhok na humarang sa aking mata. Ang kanyang mga daliri ay bahaging dumampi sa aking isang hawak na puno ng respeto, isang pagkilala sa aking halaga na kailanman ay hindi ibinigay ni Ryan. You've been a martyr for too long, bulong niya. It's time for the world to see the scientist behind the crown. Naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng emosyon sa aking dibdib. Hindi ito ang pag-ibig na nakasanayan ko, kundi ang pag-asa na sa wakas may isang taong nakakakita sa tunay na Claire. Hindi bilang asawa, hindi bilang kagamitan, kundi bilang isang kapantay. Ngunit ang katahimikan ng gallery ay biglang nabulabog nang makarinig kami ng marahang paggatok sa salaming pinto. Isang anino ang nakatayo sa labas, at nang tumama ang ilaw ng sasakyan sa kanyang muka, nakita ko ang isang pamilyar na uniforme. Isang security guard mula sa aming subdibisyon na may hawak na radyo at tila may kinakausap sa kabilang linya. Found them. They're at the gallery. Narinig kong sabi ng guard. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig namin sa loob. Nagkatinginan kami ni Sebastian. Ang lamig ng kaba ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Stay behind me, Claire. Utos ni Sebastian habang hinahawakan ang kanyang telep. It seems Ryan is more desperate than I thought. But he's about to find out that he just brought a knife to a gunfight. Agad kong kinuha ang aking folder at itinago ito sa loob ng aking bag. Ang aming unang hakbang ay nagsimula na at wala nang balikan. Ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa mga patente. Ito ay tungkol na sa aking kalayaan at ang pagpapatumbas sa mga taong akala ay kaya nilang tapakan ng isang babaeng nanahimik ng matagal. Tila isang mahusay na aktres sa gitna ng isang malaking entablado. Bumalik ako sa mansyon kinabukasan na may suot na maskara ng pagkatalo. Alam ni Sebastian na bahagi ito ng plano, ang maging pain upang tuluyang mahulog ang mga ahas sa sarili nilang bitag. Pagpasok ko sa sala, nakita ko sina Ryan at Elena na masay nag-aalmusal. Tila ba wala silang winasak na buhay kagabi? Nandito ka na pala, Claire? Bungad ni Ryan habang humihigop ng kape. Wala nang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang mapanuyang awa. I heard you stayed with a friend. Mabuti naman at natawahan ka. We already called the lawyers. Kung pipirma ka na sa power of attorney, we can drop the medical evaluation. Yumuko ako. Hinayaang mahulog ang ilang hibla ng aking buhok para takpan ang talim sa aking mga mata. Gusto ko lang ng katahimikan, Ryan. Pagod na ako. Kung kailangan niyo ang tulong ko para sa bagong proyekto, gagawin ko. Huwag niyo lang akong ipasok sa ospital. Nagkatinginan ng dalawa. Nakita ko ang palitan ng ngiti sa kanilang mga labi. Isang tagumpay para sa kanila. Good choice, Ate Claire, malambing na sabi ni Elena, bagaman bakas ang panunuya sa kanyang boses. Actually, nahihirapan ako sa stabilization ng bagong skin serum. Maybe you can check my work? Para naman may pakinabang ka pa rin habang nagpapahinga. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, naging maamang tupa ako. Hinayaan kong ubusin ni Elena ang milyon-milyong pondo ng kumpanya para sa mga sangkap na alam kong hindi magsasama ng maayos.
Sa tuwing nagtatanong siya, pinibigyan ko siya ng mga pormulang mukhang tama sa papel, ngunit sa katotohanan ay mga ticking time bomb. Ang bawat chemical ratio na itinuturo ko ay sadyang may konting pagkakamali. Isog instability na lalabas lamang kapag ang produkto ay na-expose na sa init ng araw. "This is perfect, Ryan!" Sigaw ni Elena isang hapon sa laboratorio, habang hawak ang isang vial ng serum na kulay asul. "Claire finally did something right. Ang formulation na ito ay mas mura ng 50% kaysa sa dati nating ginagawa. We will save millions!" Hindi alam ni Ryan na ang serum na iyon ay magiging sanhi ng matinding pangangati sa balat pagkatapos ng 3 buwan. Ngunit dahil sa kislap ng pera sa kanyang mga mata, hindi na niya inisip na suriin ang kalidad. "Brilliant, Elena! I knew you could do it. Ngayon, kailangan nating mag-expand. I'll talk to the bank for a massive loan expansion. Gagamitin natin ang mga patents ni Claire bilang collateral." Dito na, pumasok ang pinakamahalagang bahagi ng aking plano. Habang abala sila sa paggawa ng serum, lihim akong nakipag-ugnayan sa aking mga kontak sa bangko sa tulong ni Sebastian. Hinimo ko si Ryan na kumuha ng utang na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. "Han, kung gusto mong maging pinakamalaking biotech company sa Southeast Asia, kailangan nating gawin itong launch na ito sa pinakagranding paraan." Audio ko kay Ryan isang gabi habang nasa loob kami ng kanyang opisina. "Imbitahan natin ang lahat ng foreign investors. Let's make it the talk of the town." "You're right, Claire. For the first time in a long time, nag-iisip ka na ng tama." Sagot ni Ryan habang mabilis na pinipirmahan ang mga loan documents. Ang bawat gasgas ng kanyang panulat sa papel ay tila musika sa aking pandinig. Hindi niya alam na ang bawat pirma niya ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Ang bawat gabi ay ginugugol ko sa pakikipag-usap kay Sebastian sa pamamagitan ng isang lihim na messaging app. "The bait is taken, Sebastian," mensahe ko sa kanya. "Ryan just signed the 300 million peso loan. The launch is set for next week." "Good. My legal team is ready to serve the papers exactly at the climax of his speech," sagot ni Sebastian. May kasama itong isang maikling paalala. "Take care of yourself, Claire. Don't let them suspect anything." Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang usapan ni Elena at Doña Imelda sa kusina. Ang tunog ng kanilang pagtatawan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. "Mama, pagkatapos ng launch, wala na tayong kailangan kay Claire," sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng put. "Ryan will divorce her at itatapon natin siya sa isang maliit na apartment sa probinsya. I'll be the new face of Lumina Bio at ikaw naman ang queen mother ng kumpanya." "Dapat lang, iha," sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nagkakalitikan. Masyado siyang naging mapagmataas dahil lang siya ang nakaisip ng mga formula. Nayon, lahat ng yon ay sa atin na. Let her rot in her own madness. Dahan-dahan akong sumandal sa pader. Ang aking mga kamao ay nakakuyom, ngunit ang aking mukha ay nananatiling kalmado. Hindi nila alam na ang bawat salitang binitiwan nila ay lalong nagpapatibay sa aking desisyon na ubusin sila hanggang sa huling sentimo. Dumating ang araw bago ang malaking launch party. Ang buong mansyon ay puno ng mga bulaklak, catering staff at mga tauhan na nag-aayos ng mga dekorasyon. Si Ryan ay tila isang emperador na naglalakad sa kanyang palasyo, habang si Elena ay nakasuot na ng mga mamahaling alahas na binili gamit ang perang inutang sa bangko. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ako ni Ryan sa kanyang silid. "Claire, I have good news. Isang malaking foreign investor mula sa Singapore, ang Vertex Holdings, ang nagpahayag na handa silang mag-invest ng 500 milyong piso bukas. Pero may isang kondisyon sila. Kailangan nilang makita ang original patent certificates na dala mo bukas para sa final verification." Numiti ako. Isang tapat at matamis na ngiti na nagpapakita ng aking mga ngipin. Isang ngiti na hindi niya naintindihan. "Huwag kang mag-alala, Ryan. Dala ko ang mga dokumentong yun bukas. Sisiguraduhin ko na ang gabing yon ay hinding-hindi mo malilimutan."
Nang lumabas ako ng silid, agad kong tinawagan si Sebastian. Ang aking boses ay malamig at puno ng determinasyon. Sebastian, ang Vertex Holdings, sila ba ang sinasabi mo? Yes, Claire, sagot niya sa kabilang linya. I own Vertex Holdings through a subsidiary. Bukas, sa harap ng lahat ng camera at press, tatanungin ka namin tungkol sa legalidad ng patents. Doon mo ilalabas ang lahat. Bumalik ako sa aking silid at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang maamong tupa ay dahan-dahan nang naghuhubad ng kanyang balat. Ang reyna ay handa ng bawiin ang kanyang korona at ang bawat isa sa kanila ay magbabayad ng higit pa sa inaasahan nila. Ngunit bago pa man ako makapagganda para sa pagtulog, isang marahas na kalampag ang narinig ko sa aking pinto. Bumukas ito at pumasok si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng hinala habang hawak ang isang maliit na bote ng serum. Claire, tiningnan ko ang batch number 402 kanina sa lab. Bakit iba ang kulay nito kapag nilalagay sa ilalim ng ultraviolet light? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang papalapit sa akin. Sinusubukan mo ba kaming lokohin? Ano itong ginagawa mo? Tinitigan ko ang bote ng serum na hawak ni Elena. Ang asul na likido sa loob ay tila kumikislap sa ilalim ng malamig na liwag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang hinala ay tila isang tinik na pilit humahadlang sa aking lalamunan. Ngunit hindi ako kumurap. Isang scientist ako. Ang emosyon ay kailangang isang tabi para sa lohika. Natural lamang ang pagbabago ng kulay na yan, Elena. Ang boses ko ay kalmado, halos walang buhay. Yan ang tinatawag na fluorescent stabilizer. Pinoprotektahan nito ang mga active ingredients mula sa oxidation. Kung hindi mo alam yon, marahil ay dapat mong balikan ang iyong basic chemistry textbooks bago mo ituring ang sarili mo bilang chief scientist. Nakita ko ang pamumula ng kanyang muka. Ang kanyang pride ay tinapakan ko at alam kong hindi niya iyon palalampasin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bote sa aking vanity table. Ngunit sa halit na lumabas, ay lumapit siya sa isang antigong aparador sa sulok ng aking silid. Doon nakalagay ang isang lumang mikroskopyo, ang kaisa-isang alaala ng aking namayapang, ina na isa ring researcher. Masyado kang mayabang, Claire, pabulong niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pot. Akala mo ba porke matalino ka, ikaw na ang reyna? You are nothing but a ghost in this house. Isang multo na kailangan ng itapon para maging masaya ang pamilyang ito. Bago ko pa man siya mapigilan, itulak niya ang mikroskopyo mula sa patungan. Isang malakas na tulog ng pagbagsak at pagkabasag ng lens at bakal ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat piraso ng kristal na tumalsik sa sahig ay tila mga bahagi ng aking puso na dinudurog. Oops! My bad! Nakangising, sabi ni Elena. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, Ryan promised me that after the launch, all your junk will be burned. Simula bukas, ako na ang reyna rito. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking mga mata ay nakapako sa mga basag na bahagi ng alaala ng aking ina. Ang init ng galit ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na lamig. Hindi ako sumigaw, hindi ko siya sinugod. Sa halip, lumapit ako at pinulot ang isang piraso ng lens. Hinayaan kong bahagyang mahiwa ang aking daliri hanggang sa pumatak ang dugo sa puting carpet. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ryan, kasunod si Doña Imelda. Agad na nagbago ang anyo ni Elena. Hinawakan niya ang kanyang sariling braso at nagsimulang umiyak ng malakas. Tila ba siya ang biktima? Ryan! Tulong! Tili ni Elena habang nagkukunwaring nanginginig. Sinubukan ko lang siyang kausapin tungkol sa proyekto, pero bigla siyang nagwala. Sinira niya ang sarili niya gamit at sinaktan niya ako. Look, she's bleeding. She's losing her mind. Claire, ano na naman itong kaguluhan na ito? Sigaw ni Ryan. Lumapit siya sa akin at nang makita ang mga basag na gamit, ang kanyang mukha ay namula sa galit. You're really sick! Sinisira mo ang gabi bago ang pinakamahalagang araw ng kumpanya? How dare you hurt Elena? Ryan, anak, hindi na natin ito pwedeng palampasin. Singit ni Doña Imelda,
Ang kanyang boses ay puno ng lason. She's dangerous. She's a threat to our reputation. Isang malaking pagkakamali na pinatulipan natin siya rito. Tumingin ako kay Ryan. Tumiin ako sa lalaking pinangakuan kung mamahalin habang buhay. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang kahit katiting na pagtitiwala, tanging pandidiri at galit. Isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo at pag-init ng aking muka. Nalasa ko ang dugo sa loob ng aking bibig. Nanatili akong nakatungo, hinahayaan ang sakit na magsilbing huling pako sa krus ng aming relasyon. Magkulong ka rito, Claire, bulyaw ni Ryan. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag bukas para sa lunch. At sisiguraduhin ko, pagkatapos nito, hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw sa labas ng isang institusyon. Lumabas silang tatlo at narinig ko ang paglock ng pinto mula sa labas. Ibinunsa ni Doña Imelda ang huling pangungutya bago tuluyang lumayo ang kanilang mga yabag. Magpasalamat ka at binubuhay ka pa namin, ungrateful bitch. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi gamit ang likod ng aking kamay. Walang luha ang pumatak. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila isang kontrata na winakasan na. Salamat, Ryan, bulong ko sa hangin ng silid. Salamat dahil sa sampal na yon. Wala na akong utang na loob sa'yo. Wala nang utang na loob, wala nang pag-ibig, wala nang awa. Lumapit ako sa aking maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Kinuha ko ang aking satellite phone na hindi nila alam na pag-aari ko. Isang mensahe ang ipinadala ko kay Sebastian. Ang ahas ay lumabas na sa lungga. I'm ready for the kill. Extract me at 4 a.m. Tiningnan ko muli ang mga basag na parte ng mikroskopyo ng aking ina. Dahan-dahan kong kinuha ang frame ng larawan ng aking ina na natabunan ng mga bubog. Sa likod ng frame, tinanggal ko ang isang lihim na compartment. Doon nakatago ang orihinal na hard drive na naglalaman ng mga encrypted backdoors ng lahat ng system ng Lumina Bio. Ang akala nila ay kinulong nila ang isang baliw. Hindi nila alam kinulong nila ang isang bagyo sa loob ng isang kwarto. Ang sampal ni Ryan ay hindi nakapagpahina sa akin. Ito ang nagsilbing kuryente na nagpagising sa aking natutulog na poot. Sa loob ng ilang oras, ang paraisong ito na itinayo nila sa kasinungalingan ay magiging isang impyerno. At ako ang magsisilbing apoy na tutupok sa lahat. Dahan-dahan akong humiga sa kama, hindi para matulog, kundi para bilangin ang bawat segundo ng kanilang nalalabing tagumpay. 4 na oras na lang. 4 na oras at ang Claire na kilala nila ay maglalaho na kasama ng kanilang yaman. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay puno ng mga taong ang suot ay ang pinakamamahaling tela at ang pinakamatingkad na mga niti. Ngunit para sa akin, ang bawat isa sa kanila ay tila mga aninong walang mukha. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ryan, suot ang kanyang tuksido na tila isang baluti ng tagumpay. Sa tabi niya, si Elena ay nagninining sa isang puting bestida, tila isang birhen na walang bahid ng kasalanan, habang si Doña Imelda ay nakaupo sa harapang hilera. Ang mukha ay puno ng kahambugan. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang Lumina Bio. Ang boses ni Ryan ay umalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng peking emosyon. Ipinagdiriwang din natin ang bagong henerasyon ng Agham. I want to thank Elena, our new chief scientist, for her brilliance. And of course, we offer a moment of silence for my wife Claire, who is currently undergoing a difficult time for her health. Para sa iyo ang tagumpay na ito, Claire. Narinig ko ang mahihinang bulong ng awa mula sa mga panauhin. Isang malaking kasinungalingan na binalot sa sutla. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapakitang tao, ang pintuan sa likod ng hall ay dahan-dahang bumukas. Hindi ako pumasok na parang isang biktima. Pumasok ako na parang isang bagyo. Suot ang isang itim na gown na tila gawa sa gabi at bituin. Naglakad ako sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng aking bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang babala na nagpatahimik sa lahat. Ang mga mata ni Ryan ay lumaki sa gulat, habang si Elena ay tila nakakita ng isang multo.
Hindi ko kailangan ng iyong awa, Ryan. Ang boses ko ay kalmado. Ngunit bawat salita ay tumama sa pader ng ballroom na tila isang hampas ng maso. Dahil ang agham na ipinagmamalaki mo ay isang malaking nakaw. Claire, ano ang ginagawa mo rito? Sigaw ni Ryan. Sinusubukang panatilihin ang kanyang poise sa harap ng mga kamera. You're not well! Security, please escort my wife out. She's having an episode. Let her speak! Isang boses ang nanggaling sa likuran. Si Sebastian. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad na nagpahinto sa mga gwardiya. As a major investor, I want to hear what the real founder of Lumina Bio has to say. Naglakad ako, paakyat ng entablado. Hindi ako nanginig nang harapin ko si Ryan. Kinuha ko ang remote ng malaking screen sa likod nila. Sa isang pindot ko, ang press release at mga formula ni Elena ay naglaho. Sa halip, lumitaw ang isang dokumento na may selyo ng Intellectual Property Office at ng korte. Ito ang cease and desist order, sabi ko habang itinuturo ang screen. Simula sa minutong ito, ang Lumina Bio ay pinagbabawal ang gamitin ang kahit anong formula na nakapaloob sa bagong serum. Bakit? Dahil ang lahat ng mga patente para sa mga sangkap na yan ay nakapangalan sa akin, Claire Evangelista, bilang isang individual. At kailanman ay hindi ko binigyan ng lisensya ang kumpanyang ito na gamitin ang mga ito nang walang pahintulot ko. Isang nakabibinging singhapang narinig mula sa mga investors. Ang mga flash ng camera ay naging mas mabilis, tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Ryan. That's impossible! Tili ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Inayos na namin ang lahat! Ryan, do something! At isa pa, pagpapatuloy ko. Tinititigan si Elena ng may mapanuyang ngiti. Ang pormulang ipinagyayabang nyo ay may depekto. In-alter ni Elena ang ratios para makatipid sa budget. Ang resulta? Ang bawat bote na ginawa nyo ay magdudulot ng severe chemical burn sa loob ng 48 oras. I have the lab reports to prove it. You're not launching a miracle, Ryan. You're launching a lawsuit. Claire, pag-usaan pa natin ito. You're ruining us! Sigaw ni Ryan. Ang kanyang muka ay naging kulay abo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Ngunit agad siyang naitulak ni Sebastian na mabilis na nakapanik sa entablado. Huwag mo siyang hahawakan. Ang boses ni Sebastian ay parang isang growl ng leon. Ang bawat sentimong inutang mo sa bangko para sa launch na ito ay collateral ang mga patente na wala naman sa'yo. You committed bank fraud, Ryan! Sa ibaba, tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang mga mukha ay nanginig sa galit. You ungrateful bitch! Sinisira mo ang pamilya natin. Wala kang utang na loob. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat sampal at bawat kasinungalingan nyo. Sagot ko habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Mama, ang bahay na tinitirhan nyo, ang mga alahas na suot nyo, lahat yan ay nakapangalan sa akin. And by tomorrow morning, sisiguraduhin kong pati ang hangin na nilalanghap nyo ay kailangan yung bayaran. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniporme ng National Bureau of Investigation ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila ang tunog ng papalapit na katapusan. Mr. Ryan Ilustre? Tanong ng opisyal na nasa unahan. You are under investigation for fraud and intellectual property theft. Kailangan niyo kaming samahan. Nagtangkang tumakas si Elena, ngunit agad siyang naharangan ng mga opisyal. Ang kanyang tili ng protesta ay tila musika sa aking pandinig. Ang mga panauhin ay abala sa pag-record ng bawat segundo ng kanilang kahihiyan. Ang bawat kamera na kanina ay para sa kanilang tagumpay, na yon ay para na sa kanilang pagbagsak. Tumingin sa akin si Ryan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Claire, please, help me. Mahal mo ako, diba? Hindi ko siya sinagot ng salita. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang huling baso ng champagne sa malapit na mesa. Hindi ko ito ininom. Sa halip, ibinuhos ko ang laman nito sa paanan niya.
isug simbolo ng paglilinis sa dumi na dinala niya sa buhay ko. Ang mahal ko ay ang babaeng sinira mo, bulong ko. At ang babaeng yon ay wala na. I am no longer your wife, Ryan. I am your downfall. Pagkatapos noon, tumalikod ako at naglakad palabas. Kasabay ko si Sebastian na inilagay ang kanyang kamay sa likod ko bilang proteksyon. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita ang kanilang pagguho dahil alam kong bawat piraso ng kanilang buhay ay maglalaho na sa loob ng ilang oras. Ngunit nang makarating kami sa parking lot, isang itim na van ang biglang humarang sa aming daraanan. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na mukha ang lumabas. Ang abogado ni Ryan na may dalang isang envelope na puno ng dugo. Miss Claire, may isang bagay na hindi mo alam tungkol sa kontrata ng iyong ina. Ang boses ng abogado ay puno ng kaba. Hindi lang patents ang ninakaw nila sa iyo. May mas malalim pang lihim ang nakatago sa laboratory o ng iyong pamilya. Ang gabi ay tila isang malaking hukom na nagbababa ng hatol sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Habang umaalis kami ni Sebastian sa parking lot ng Grand Hyatt, ang boses ng abogado ni Ryan ay tila isang multong humahabol sa aking pandinig. Ang envelope na iniabot niya, na may bakas ng tuyong dugo sa gilid, ay naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Ryan. Claire, tingnan mo ito. Mahinahaw sabi ni Sebastian habang binubuksan ang file sa loob ng sasakyan. Ang aking mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, na yon ay matibay na tila bakal. Sa loob ng folder ay ang orihinal na fire report mula sa laboratory o ng aking ina 15 taon na ang nakalilipas. Hindi aksidente ang sunog. Ipinapakita ng mga dokumento na ang pamilya ni Ryan, sa pamamagitan ni Doña Imelda, ang nagbayad sa isang tauhan upang simulan ng apoy para makuha ang mga unang patents ng aking ina bago pa man ito mapublish. Ang pag-ibig ni Ryan sa akin ay hindi kailanman naging totoo. Isa lamang itong mahabang plano upang matiyak na ang mga sikreto ng kanilang pamilya ay mananatiling nakabaon. Dalhin mo ako sa mansyon, Sebastian? Sabi ko. Ang boses ko ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tapusin na natin ito ngayong gabi. Pagdating namin sa Forbes Park, ang mansyon ay hindi na ang palasyong dati kong kinatatakutan. Ito na lamang ay isang malaking istruktura ng mga kasinungalingan. Sa labas ng gate, nakatambak ang mga maleta ni Doña Imelda. Ang mga sheriff na dala ni Sebastian ay abala sa paglalagay ng mga dilaw na tape sa bawat sulok ng bahay. Wala kayong karapatan! Hindi niyo pwedeng gawin ito! Tili ni Doña Imelda habang nakatayo siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mamahaling seda na bestida ay basa na at nakadikit sa kanyang katawan, tila isang basahang itinapon. Claire, sabihin mo sa kanila, bahay ko ito. I am the lady of this house. Lumabas ako ng sasakyan, payapang humahakbang sa gitna ng ulan. Habang si Sebastian ay nakahawak ng payong sa aking itaas. Tiningnan ko ang aking biyenan, ang babaeng nagpahirap sa akin sa loob ng 10 taon. Wala ka ng bahay, Mama. Ang boses ko ay kalmado. Tila isang bulong sa hangin, ngunit sapat na para magpatahimik sa kanya. Ang lupang ito, ang bawat brick ng mansyong ito, ay nakasanla sa bangkong pag-aari ni Sebastian. At dahil hindi nakabayad si Ryan sa mga utang niya ngayong gabi, ang lahat ng ito ay formal ng kinuha ng bangko. At ako ang bagong may-ari ng mga assets na yon. You snake! Milans mo kami! Sigaw niya. Susubukan niya sana akong sugurin, ngunit agad siyang naharangan ng mga gwardiya. Hindi ko kayo nilansi. Sagot ko. Hinanap niyo ang inyong sariling bitag. At tungkol sa mga alahas na suot mo, tiningnan ko ang kanyang leeg na may suot na brilyanteng kwintas. Ibigay mo yan. Nabili yan gamit ang pondo ng kumpanya na kinuha niyo sa akin. Lahat ng branded bags na yan, iwanan mo rito. Wala kang ilalabas na kahit anong gamit na hindi mo pinaghirapan. Sa kabilang dako, dumating ang isang police patrol car. Bumaba roon si Ryan na nakaposes ang mga kamay at basang-basa rin sa ulan. Pinayagan siyang makita ang huling sandali ng kanyang imperyo bago dalhin sa presinto. Nang makita niya ako, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa putikan. Claire, please.
Help me. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay puno ng sipon at luha. I'll do anything. I'll leave Elena. Mag-uumpisa tayo ulit. You still love me, right? Please, for the sake of our 10 years. Ang 10 taon na iyon ay isang krimen, Ryan. Sabi ko habang tinititigan siya ng walang kahit anong awa. Alam ko na ang ginawa niyo sa ina ko. Alam ko na ang bawat pagnanakaw niyo. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kita pinatay sa galit ay dahil gusto kong makita kang nabubuhay sa kahihiyan hanggang sa huling hininga mo. Ate Claire! Help me too! Isang tili ang nanggaling sa loob ng kotse. Si Elena. Nakita kong pilit siyang kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang muka ay puno ng mascara na humulas dahil sa iyak. I was just a victim. Pinilit lang ako ni Ryan. Siya ang nag-utos sa akin na lasunin ang mga formula mo. Nagkatinginan sina Ryan at Elena. Ang dati nilang dakilang pag-ibig ay nauwi sa pagsisisihan at pag-aaway na parang mga aso sa harap ng lahat. Doon ko napagtanto. Ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong sakim ay ang mawala ang lahat at iwan ang mag-isa sa gitna ng kanilang sariling dumi. Sebastian, pakituloy na ang eviction, utos ko. Ayaw kong makita ang mga mukha nila sa loob ng lupang ito kahit isang segundo pa. Tumalikod ako at muling pumasok sa sasakyan. Narinig ko ang malakas na pagsasara ng pinto ng patrol car at ang hagulgol ni Doña Imelda habang kinukuha ng mga sheriff ang kanyang huling Louis Vuitton bag. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa akin ay dahan-dahang bumabalik. Ngunit hindi na pera ang mahalaga sa akin. Ito ay ang katahimikan ng aking kaluluwa. Where to, Claire? Tanong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga habang tinitingnan ako. Sa laboratorio ni Mama, sagot ko. Gusto kong simulan ang unang araw ng aking kalayaan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit bago pa man kami makaalis, nakatanggap si Sebastian ng isang tawag. Ang kanyang muka ay biglang nagseryoso. Ibinaba niya ang telepon at tumingin sa akin ng may pag-aalala. Elena just confessed something else in the precinct, Claire, sabi niya. Sabi niya, may isang tao pa raw na nagpopunto sa kanila sa likod. Isang tao na hindi mo inaasahan. At ang taong yon ay may hawak ng huling patent na hindi mo pa nababawi. Ang formula para sa iyong buhay. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit tila may isang anino pa na nakatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang bawiin ang lahat ng aking naipanalo. Ang laboratorio ng aking ina ay amoy alikabok, lumang papel at ang matamis na alaala ng chemical na pamilyar sa aking pagkabata. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, dahan-dahan kong pinihit ang susi sa kalawanging kandado. Ang tunog ng bakal na nagkakalitikan ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang bagong mundo. Hindi na ako ang Claire na nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, ang bawat dumi sa aking kamay ay dumi ng pagsisikap, hindi ng kahihiyan. It's a bit dusty, but the foundation is solid. Ang boses ni Sebastian ay nanggaling sa aking likuran. Nakatayo siya sa pintuan. Ang liwanag ng sumisikat na araw ay nagbibigay ng gintong balangkas sa kanyang matikas na tindig. Just like you, Claire. Pumasok siya at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng lumang workbench. Larito na ang mga papeles para sa Clarity Science. Rehistrado na ang kumpanya. Ang laboratoryong ito ay formal ng bahagi ng iyong corporate assets. No one can touch this place anymore. Lumapit ako sa isang lumang nameplate na nakapatong sa mesa. Binura ko ang makapal na alikabok gamit ang aking palad hanggang sa lumetaw ang pangalan ng aking ina. Dr. Alicia Evangelista. Naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng emosyon. Ngunit agad ko itong kinontrol. Hindi ito ang oras para sa luha. Ito ang oras para sa pagpapatuloy. Salamat, Sebastian. Sabi ko habang nakatingin sa kanya ng diretso. But let's be professional. I don't want people to think I just jumped from one man's protection to another. Ang Clarity Science ay kumpanya ko. Ikaw ang aking investor at sisiguraduhin kong kikita ka ng higit pa sa inaasahan mo. Ngumiti si Sebastian.
isang ngiting puno ng respeto at paghanga. I never doubted that. But we have a problem. Ang life formula na binanggit ni Elena sa presinto, nahanap na namin kung sino ang may hawak ng huling patent. It's not Ryan. It's Mr. Valderrama. Nanigas ang aking buong katawan. Si Mr. Valderrama ang itinuturing na ninong ng biotech industry sa bansa. Siya ang mentor ni Ryan at ang taong pinagkakatiwalaan ng aking ina noon. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yari sa yelo. Ang traidor ay hindi lang ang taong katabi ko sa kama, kundi ang taong itinuring kong pamilya. Valderrama has been funding Ryan's lifestyle to keep you quiet, Claire. Pagpapatuloy ni Sebastian. Hinayaan niyang gamitin ni Ryan ang talino mo para mapanatili ang Lumina Bio habang unti-unti niyang ninanakaw ang life formula. Ang formula para sa pag-cure ng rare blood diseases na kinulangan ng ina mo ng panahon para matapos. He's going to auction it next week in Hong Kong as his own discovery. Hindi ako papayag. Ang boses ko ay naging malamig at matalim. Ang formulang yon ay pag-aari ng sangkatauhan, hindi para sa kasakiman ng isang matandang mapanlinlang. Sa sumunod na ilang araw, ang Clarity Science ay naging sentro ng usap-usapan sa buong Manila. Habang ang Lumina Bio ay dahan-dahang binubura sa mapa ng industry, ang aking pangalan ay nagnaningning. Inilunsad ko ang aking unang produkto, isang simpleng diagnostic kit na abot kaya ng masa. Ang tagumpay ay naging mabilis. Ang bawat interview sa radyo at telebisyon ay pagkakataon para ipakita ang aking kakayahan. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang leader. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking bagong opisina, pumasok ang aking secretary. "Ma'am, may isang lalaki sa labas. Mapilit po siya. Sabi niya, asawa niyo raw siya?" "Wala akong asawa," sagot ko nang hindi tumitingala. "But let him in. Gusto kong makita kung anong itsura ng isang taong wala ng kahit ano." Pumasok si Ryan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling suit ay lukot at marumi, at ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat at takot. Mukha siyang anino ng dating lalaking akala ko ay mahal ko. "Claire, please." Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nabalitaan ko ang tagumpay mo. I knew you could do it. Claire, bawiin mo ang demanda. Sabihin mo sa bank o na nagkamali lang tayo." "I'm a beggar now, Claire. My mother is sick and crying in a small apartment sa labas ng Maynila. Elena left me and took the little cash I had left. Please, for our marriage." Tumayo ako ng dahan-dahan. Lumapit ako sa kanya. Hindi para hawakan siya, kundi para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Kinuha ko ang isang barya mula sa aking mesa at inilapag ito sa kanyang palad. "Iyan ang halaga mo sa akin ngayon, Ryan. Isang barya," sabi ko sa isang boses na kalmado, ngunit sapat na para durugin ang kanyang natitirang dignidad. "Ang kasal natin ay natapos na noong gabing pinaramdam mo sa akin na wala akong halaga. Don't come back here. The security has orders to remove you by force if you ever step into my property again." "Claire, you can't be this heartless!" Sigaw niya habang kinakaladkad siya ng dalawang malalaking gwardiya palabas ng aking opisina. "I loved you in my own way." "Your way was poison, Ryan," bulong ko habang pinapanood ang pagsasara ng pinto. Nang mawala na siya, muling pumasok si Sebastian. Hawak niya ang isang flight ticket. "Ready for Hong Kong?" "Ready," sagot ko. "But this is not just an auction, Sebastian. Valderrama is expecting a quiet scientist. He's about to meet a woman who has nothing left to lose and everything to take back." Nang makasakay kami sa pribadong jet ni Sebastian, tiningnan ko ang mga ulap sa ibaba. Ang life formula ay ang huling piraso ng aking nakaraan. Kapag nabawi ko na iyon, ang aking ina ay sa wakas ay makakapahinga na ng payapa. Ngunit sa gitna ng biyahe, nakatanggap ako ng isang video message mula sa isang hindi kilalang source. Binuksan ko ito at ang aking mundo ay tila muling nayanig. Sa video, nakita ko si Elena, na akala ko ay nawala na, nakasama si Mr. Valderrama. At may hawak silang isang maliit na vial na may kulay gintong likido. "Claire!"
Ang boses ni Elena sa video ay puno ng panunuya. Akala mo ba, panalo ka na? Valderrama has the formula but I have the catalyst. At kung gusto mong makuha ito, kailangan mong pumunta sa auction ng mag-isa. If Sebastian follows, I'll drop this vial and your mother's legacy will be gone forever. Literally, in a puff of smoke. Tiningnan ko si Sebastian na abala sa pakikipag-usap sa kanyang legal team. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa upuan, isang maling galaw, at ang lahat ng aking pinaghirapan ay mawawala. Ang tagumpay ay abot kamay ko na, ngunit ang mga ahas ay tila may huling tuka pa na nakahanda. Ang malamig na hangin ng Hong Kong sa loob ng Grand Ballroom ng Ritz-Carlton ay tila humahagupit sa aking balat, ngunit mas malamig ang aking paninindigan. Nakasuot ako ng isang itim na velvet suit, pormal, matapang at puno ng awtoridad. Iniwan ko si Sebastian sa labas, gaya ng utos ni Elena. Alam kong delikado, ngunit ang isang scientist ay marunong magkalkula ng panganib. Hindi ako papasok sa laban na ito nang walang dalang sandata na mas matalas kaysa sa anumang vial ng chemical. Pagpasok ko sa pribadong silid sa likod ng main auction hall, bumungad sa akin si Mr. Valderrama. Nakaupo siya sa isang antigong silya, humihigop ng mamahaling alak, habang si Elena ay nakatayo sa kanyang tabi, hawak ang gintong vial na tila isang tropeo. Claire, hiha, ikay naparito rin sa wakas. Ang boses ni Valderrama ay malumanay, ang boses ng isang amang mapagkalinga, ngunit ang mga mata ay sa isang buwaya. Sayang ang iyong talino kung sasayangin mo lang sa pakikipag-away sa akin. Your mother Alicia was a visionary, but she was weak. Hindi niya naintindihan na ang agham ay kailangang pundohan ng kapangyarihan. Ang tawag doon ay integridad, Ninong. Ang boses ko ay kalmado. Bawat pantig ay tila yelo na bumabagsak sa sahig. Isang bagay na kailanman ay hindi niyo naintindihan. Ninakaw niyo ang buhay ng aking ina, at ngayon, gusto niyong ibenta ang kanyang huling hininga. Integridad doesn't pay the bills, Ate Claire. Singit ni Elena. Ang kanyang muka ay puno ng mapanuyang tagumpay. Look at you, alone. Si Sebastian? He's just a businessman. In the end, he will leave you too. Pero itong vial na ito ang susi para maging pinakamayaman tayong lahat. Isang maling galaw mo, bibitawan ko ito. Mawawala ang catalyst at ang formula ni Alicia ay magiging basura. Tumingin ako sa vial na hawak ni Elena. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga mata ni Valderrama. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na nagpatahimik sa buong silid. Sige Elena, bitawan mo, hamon ko sa kanya. Ang aking boses ay walang bakas ng kaba. Basagin mo ang vial na yan ngayon din. Ipakita mo sa akin kung paano mo sisirain ang isang bagay na wala naman talagang halaga. Naniga si Elena. Ang kanyang kamay na nanginginig ay tila lalong nawala ng lakas. Anong sinasabi mo? Ninong, masyado kayong naging kampante dahil nakuha niyo si Elena. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Elena is a good thief, but a terrible scientist. Sa tingin niyo ba, hindi ko alam na ninanakaw niya ang mga files ko sa bahay noon? Ang catalyst na nasa loob ng vial na yan ay isang decoy. Isang formula na mukhang tama, ngunit sa oras na inject ito sa serum, magdudulot ito ng mabilis na pagkabulok ng bawat cell na madidikit dito. If you sell that tonight, you're not selling a cure. You're selling a death sentence. Namutla si Valderrama. Ibinaba niya ang kanyang baso. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa mesa ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Nagsisinungaling ka! Alicia finished the formula! Si Mama ang nagsimula, pero ako ang nagtapos. Sabi ko habang inilalabas ang aking sariling telepono. At ang tunay na catalyst? Hindi ito isang likido na pwedeng basagin. It's a digital sequence of protein folding na ako lang ang may hawak ng password. At ngayon habang nag-uusap tayo, ang bawat investor sa labas ay nakatanggap na ng isang anonymous tip tungkol sa fraudulent nature ng inyong auction. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaki na naka-uniforme, mga miyembro ng Interpol at Hong Kong Police. Kasunod nila si Sebastian na may dalang mga dokumentong legal mula sa International Patent Court.
Mr. Valderrama, you are being invited for questioning regarding international corporate espionage and fraud. Ang boses ng opisyal ay malakas at pormal. Ryan! Ryan! Help me! Sigaw ni Elena. Ngunit bigla niyang naalala na wala na ang kanyang proteksyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Claire, please! I was just following orders. Huwag mo akong ipakulong. Ang pagsunod sa maling utos ay isang desisyon din, Elena. Sabi ko habang pinapanood ko silang lagyan ng posas. You chose to be a shadow. Now learn to live in the dark. Habang hinihila sila palabas, tumingin sa akin si Valderrama. Ang kanyang kahambugan ay naglaho, napalitan ng isang matinding pagkatalo. Hindi pa ito tapos, Claire. Power always finds a way. Hindi na sa pagkakataong ito, Ninong, sagot ko. Dahil ang kapangyarihan ko ay hindi nanggagaling sa pera o pananakot, kundi sa katotohanang hinding-hindi niya makukuha. Nang maiwan kaming dalawa ni Sebastian sa silid, naramdaman ko ang pagkawala ng bigat sa aking balikat. Ang bawat bahagi ng aking nakaraan ay dahan-dahan ng naaayos. Lumapit sa akin si Sebastian at inilagay ang kanyang kamay sa aking likuran bilang suporta. You were amazing, Claire, bulong niya. I was worried for a second. I told you, Sebastian, I'm a scientist. Numiti ako sa kanya, ang unang tapat na ngiti na naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Lahat ay may kalkuladong resulta. Lumabas kami ng ballroom habang ang mga flash ng camera ay nakatutok sa amin. Hindi bilang isang iskandalo, kundi bilang tagumpay ng katarungan. Ang bawat hakbang ko sa sahig ng Ritz-Carlton ay tila isang pagdiriwang ng aking muling pagkabuhay. Ngunit nung makarating kami sa airport para sa aming pagbabalik sa Manila, isang matanda ang lumapit sa akin. May iniabot siyang isang sulat na may selyo ng aking ina na hindi ko pa nakikita kailanman. Para sa iyo ito, Claire, sabi ng matanda bago siya mabilis na nawala sa karamihan. Sabi ng iyong ina, ibigay ko ito sa iyo kapag naging reyna ka na ng iyong sariling buhay. Binuksan ko ang sulat at ang mga unang salita ay nagpahinto sa aking mundo. Claire, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang huling formula. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lunas ay hindi para sa dugo, kundi para sa puso ng taong nagnakaw sa atin. Isang huling twist ang naghihintay sa akin sa Manila. Isang lihim na hindi tungkol sa agham, kundi tungkol sa tunay na pagkakakilala ni Ryan at ang kaugnayan niya sa aking pamilya na hinding-hindi ko inasahan. Ang sulat sa aking kamay ay tila may sariling timbang, isang bigat na nagmumula sa mga taon ng pananahimik at lihim. Nakaupo ako sa loob ng aking opisina sa Clarity Science. Ang bintana ay nagpapakita ng naglalakihang mga gusali ng Maynila, ngunit ang aking isipan ay nasa nakaraan. Ang sulat ni Mama ay hindi lamang tungkol sa agham. Ito ay tungkol sa isang pagkakamali na nagbunga ng isang halimaw. Dahan-dahan kong binasa ang mga huling talata. Ibinunyag ni Mama na si Doña Imelda ay hindi lamang isang simpleng biyenan. Siya ang dating lab assistant na tinanggal ni Mama dahil sa pagnanakaw ng data at ang lalaking naging ama ni Ryan ay ang mismong financier na sumira sa kredibilidad ng aking ama hanggang sa ito ay bawian ng buhay dahil sa depresyon. Pinalaki ni Imelda si Ryan na may iisang layunin, ang ubusin ang bawat sentimo at bawat talino ng pamilya Evangelista bilang ganti. Claire, ayon sa records na nakuha ng aking team, si Imelda ang nag-ayos ng pagtatagpo niyo ni Ryan noon kolehiyo. Ang boses ni Sebastian ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nakatayo siya sa gilid ng aking mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Everything was a setup from the very beginning. Ang kasal niyo, ang kumpanya, ang lahat. It was a long-term heist. Isang heist na ako ang naging biktima? Bulong ko. Ang galit sa loob ko ay hindi na nagbabaga. Ito ay naging isang malamig na kristal ng determinasyon. Gusto niyang bawiin ang aking buhay? Ngayon ipapakita ko sa kanya kung paano mabuhay sa gitna ng katotohanang winasak niya. Pinuntahan ko si Ryan sa kulungan bago ang kanyang paglilipat sa National Penitentiary. Hindi na siya ang lalaking nakilala ko. Ang kanyang balat ay maputla,
Ang kanyang mga mata ay walang kislap at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat tunog ng bakal na pintuan na sumasara. Claire, dumalaw ka. Ang boses niya ay halos isang kalansing ng desperasyon. Alam ko na ang lahat. My mother, she confessed. Ginamit niya lang ako, di ba? She never loved me. She just wanted your patents. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Isang malamig na distansya ang namamagitan sa amin. Isang distansya na binuo ng 10 taon ng kanyang pagtataksil. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ako, Ryan. At narito ako para ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan. Inilapit ko ang aking mukha sa rehas. Sapat na para maamoy niya ang tagumpay sa aking balat. Ang life formula na pilit niyong ninakaw? Hindi yan para sa kayamanan. Dinisenyo yun ni Mama para sa isang sakit sa dugo na namamana sa pamilya ng iyong ama. Ang ama mo na namatay sa parehong sakit. At ang sakit na yon, Ryan, ayon sa iyong medical records na kinuha ko sa Lumina Bio, ay nagsisimula na ring lumabas sa iyong sistema. Nanigas si Ryan. Ang kanya mga mata ay lumaki sa takot. Anong sinasabi mo? Ang lunas na kailangan mo para mabuhay ay nasa kamay ko. Sabi ko. Ang boses ko ay matalim na tila isang scalpel. Ngunit dahil winasak niyo ang laboratory, o dahil sinubukan niyo akong gawing baliw, at dahil ninakawan niyo ang aking ina ng danggal, ang lunas na yon ay mananatiling isang pangarap para sa'yo. You will spend the rest of your life behind bars, watching your body decay, knowing that the only woman who could have saved you was the same woman you chose to betray. Claire, no! Please! You can't do this! Tili ni Ryan, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa rehas habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya pabalik sa kanyang selda. Ang tunog ng kanyang pagmamakaawa ay umalingaw-ungaw sa malamig na pasilyo. Ngunit hindi ako lumingon. Lumabas ako ng presinto at hinarap ang sikat ng araw. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang paglaya. Wala ng anino ni Ryan. Wala ng lason ni Imelda. Wala ng pambubusal ni Valderrama. Pagdating ko sa sasakyan, naghihintay si Sebastian. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Isang simpleng kilos na puno ng tunay na paggalang. Is it over? Tanong niya. It's finally over. Sagot ko habang isinasara ang pinto. Ang huling formula ay hindi para sa kanila. I'll donate it to a public foundation under my mother's name. It will save thousands of lives, but it will never touch the hands of a traitor. What about us, Claire? Tanong ni Sebastian habang dahan-dahang itinatakbo ang sasakyan palayo sa madilim na pader ng kulungan. The formula for our future? Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, ang aking puso ay naramdaman ang isang init na hindi nakakasunog. Isang init na nagbibigay ng buhay. The future is a research in progress, Sebastian. But for the first time, I think I have the right partner for the experiment. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko habang pinapanood ang paglaya ng lahat ng pait ng nakaraan. Ang Claire na biktima ay wala na. Ang Claire na scientist ay nagtagumpay. Ngunit ang Claire na babaeng nagmamahal sa kanyang sarili, yon ang aking pinakamalaking imbensyon. Ngunit sa gitna ng aming pagbiyahe, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aking head of security sa Clarity Science. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ma'am, may isang delivery na dumating sa iyong bahay. Isang itim na kahon na may pangalan ni Doña Imelda. Sabi ng courier, kailangan niyo itong buksan bago lumubog ang araw o isang malaking pagsabog ng impormasyon ang mangyayari sa lahat ng balita. Napahawak ako sa aking upuan. Ang ahas ay may huling tuka pa at ang huling kabanata ng aking buhay ay tila hindi pa handang matapos ng ganoon kadali. Ang itim na kahon na nakapatong sa aking lamesa ay tila isang piraso ng uling mula sa impyerno. Sa labas, ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang nagiging lila. Isang babala na ang takdang oras ni Doña Imelda ay papalapit na. Sa tabi ko, si Sebastian ay tahimik na nagmamasid.
Ang kanyang kamay ay nakahanda sa kanyang baril na nakatago. Ngunit alam ko ang labanang ito ay hindi madadaan sa bala. Ito ay labanan ng talino at psikolohiya. Huwag mo nang buksan, Claire. Mungkahi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Maaaring ito ay isang bitag. I can call the bomb squad. Hindi ito bomba, Sebastian. Sagot ko habang dahan-dahang hinahawakan ang makinis na ibabaw ng kahon. Si Imelda ay isang ahas, hindi isang terorista. Gusto niya akong makitang natatakot. Gusto niyang maramdaman na may hawak pa rin siyang kontrol sa buhay ko. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Walang usok, walang pagsabog. Sa loob ay may isang tablet at isang lumang kwintas na pamilyar sa akin. Ang kwintas ng aking ina na nawala noong gabi ng sunog. Pagbukas ng tablet, biglang lumitaw ang mukha ni Doña Imelda. Hindi na siya ang marang, yung babaeng nakilala ko. Ang kanyang mukha ay puno ng galos, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit sa loob ng isang madilim at maduming kwarto. Claire, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang boses ni Imelda sa video ay tila isang kalansing ng tuyong buto. Mayroon akong hawak na recording ng iyong ina bago siya mamatay. Isang pag-amin na ang formula ay hindi kanya, kundi ninakaw niya rin sa aking pamilya. Isang pindot ko lang, at ang iyong Clarity Science ay magiging isang malaking kasinungalingan sa mata ng mundo. Sisirain ko ang danggal ng iyong ina gaya ng ginawa mo sa anak ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ngunit agad ko itong pinigilan. Huminga ako ng malalim. Hinahayaan ng lohika na maging aking sandigan. Tinitigan ko ang bawat detalye ng video. Ang refleksyon sa salamin sa likod ni Imelda, ang tunog ng busina ng sasakyan sa background, at ang uri ng kuryenteng ginagamit sa kwarto. Check the metadata of this transmission, Sebastian. Utos ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen, at tawagan mo ang Digital Forensics Team, may mali sa boses niya. Habang sinusuri ni Sebastian ang signal, muling nagsalita si Imelda sa video. 5 minutes, Claire. 5 minutes at ang legacy of lies ng mga evangelista ay sasabog sa lahat ng news outlets. Ibigay mo sa akin ang lunas ni Ryan at ang lahat ng iyong assets o sabay-sabay tayong mahuhulog sa impyerno. Claire, nahanap na namin ang location. Bulong ni Sebastian. Nasa isang luma at abandonadong warehouse siya sa Tondo. But wait, the video is pre-recorded. It's an AI deepfake of her voice over an old footage. Isang malamig na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Masyado kang desperada, Mama. Ginamit mo ang huling pera mo para sa isang peking pananakot? Kinuha ko ang tablet at hinarap ang camera, kahit alam kong hindi niya ako naririnig sa real time. Imelda, ang kwintas na yan? Itinanim mo yan para saktan ako, pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang aking ina ay isang scientist na laging may backup. Ang tunay na recording ng gabi ng sunog ay nasa akin na, at doon maririnig ang bawat utos mo na sunugin ang laboratorio. Pinindot ko ang isang command sa aking computer. Sebastian, i-upload na ang tunay na recording sa lahat ng media outlets na yun din. Huwag na nating hintayin ang kanyang sunset. Tayo ang magbibigay ng bukang liwayway ng katotohanan. Ang tunog ng bawat pag-click sa keyboard ay tila mga huling pakos sa kabaong ni Imelda. Sa loob ng ilang segundo, ang video ni Imelda na nagtatangkang manakot ay naunahan ng aming press release na naglalaman ng matibay na ebidensya ng kanyang mga krimen noong nakaraan. Ang information explosion na binalak niya ay naging sarili niyang bitayan. Ma'am, nakuha na ng mga pulis si Doña Imelda. Ulat ng aking security sa telpon o pagkalipas ng ilang minuto. Nahuli siyang nagtatangkang tumakas sakay ng isang maliit na bangka. She was hysterical, ma'am. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang tunay na reyna. Hayaan niyo siyang managinip sa loob ng selda, sagot ko. Ibinaba ko ang tablet at kinuha ang kwintas ng aking ina mula sa kahon. Marahan ko itong pinunasan at isinuot sa aking leeg. Ang lamig ng ginto ay tila isang pagkilala sa aking tagumpay. Wala na ang lahat ng banta. Wala na ang lahat ng anino. Tumingin ako sa bintana. Ang araw ay tuluyan ng lumubog,
Ngunit ang kadiliman ay hindi na nakakatakot. Para sa akin, ito ay simula ng isang tahimik na gabi kung saan maaari na ako makatulog ng walang pangamba. "It's really over now, Claire," sabi ni Sebastian habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng pangako. "The empire is yours, the truth is out, at ang mga taong nanakit sa'yo ay wala na sa iyong daraanan." "Salamat, Sebastian," bulong ko. "Dahil sa iyo, natutunan ko na ang agam ay hindi lang tungkol sa pag-eksperimento sa loob ng laboratorio. Ito rin ay tungkol sa paghahanap ng tamang elemento na makakasama mo sa pagbuo ng isang matatag na pundasyon." Lumingon ako sa aking opisina, sa aking kumpanya, at sa hinaharap na abot-tanaw. Ang Claire na biktima ng pagtataksil ay isa na lamang malayong alaala. Ang babaeng nakatayo rito ngayon ay ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. "Tara na," sabi ko sa kanya. "May isa pa tayong kailangang gawin bago matapos ang gabi." "Ano yon?" tanong niya ng may ngiti. "Ang magsunog ng huling alaala," sagot ko habang bitbit ang itim na kahon. Dahil ang reyna ay hindi tumitingin sa likod. Ang reyna ay laging nakatingin sa kung ano ang susunod na itatayo. Naglakad kami palabas ng gusali. Ang bawat hakbang namin sa malinis na sahig ay nagpapahiwatig ng isang bagong yugto. Wala ng cliffhanger ng takot, tanging ang kapayapaan ng isang pusong nakamit ang katarungan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng malinis na tubig na humugas sa lahat ng putik ng nakaraan. Nakatayo ako sa balkon na hinangbagong gawang Evangelista Research Institute. Tinatanaw ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto at rosas sa kalangitan ng Maynila. Ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalayaan. Sa loob ng isang taon, ang Clarity Science ay hindi lamang naging isang kumpanya. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa. Ang pormulang ipinaglaban ko ay nakapagligtas na ng libu-libong buhay sa ilalim ng pundasyong ipinangalan ko sa aking ina. Ang bawat liham ng pasasalamat na natatanggap ko ay mas mahalaga pa sa bawat patente na hawak ko. Nabalitaan ko ang balita tungkol sa kanila. Si Ryan ay nananatili sa loob ng ospital ng kulungan. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang pinahihina ng sakit na kailanman ay hindi niya hiningi ang lunas mula sa akin dahil sa hiya, o marahil ay dahil sa huling tira ng kanyang dignidad. Si Doña Imelda naman ay nabubuhay sa isang mundo ng ilusyon sa loob ng kanyang selda. Paulit-ulit na nagsusuot ng mga koronang gawa sa papel, naniniwalang siya pa rin ang reyna ng isang kahariang matagal na nating giniba. Si Elena? Balita ko ay nagtatrabaho siya bilang isang hamak na encoder sa isang maliit na bayan, malayo sa kinang ng agham na sinubukan niyang ituring na kanya. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang poot ay isang pabigat na ayaw ko nang dalhin. Ang aking pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pakikipagkasundo. Ito ay ang formal na pagburas sa kanila sa aking sistema. Ang tagumpay ko ang kanilang pinakamasakit na parusa at ang aking katahimikan ang kanilang pinakamalakas na hatol. "Masyado ka na namang malalim ang iniisip." Ang boses ni Sebastian ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Lumapit siya sa akin hindi bilang isang boss o isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay, na nakahawak sa rehas ng balkona. Ang kanyang hawak ay mainit, matatag, at puno ng respeto. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating na eksperimentong ito, Sebastian." Numiti ako sa kanya, isang ngiti na umabot hanggang sa aking mga mata. "The experiment of life?" Tanong niya ng may halong biro. "Hindi. Ang eksperimento ng pagtitiwala sa sarili," sagot ko. Dati, akala ko ay kailangan ko ng ibang tao para mabuo ang aking pagkatao. Pero ngayon, alam ko na ang lunas sa lahat ng sakit ay nasa loob ko lang pala. Dahan-dahang lapit ni Sebastian ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisingi, isang sandali na puno ng kilig na hindi pilit, kundi kasing natural ng paghinga. Hinawakan niya ang aking mukha at marahang hinalikan ang aking no, isang simbolo ng proteksyon at paghanga na kailanman ay hindi ko naramdaman noon. "Handa ka na ba para sa susunod na kabanata?"
bulong niya. Higit pa sa handa, sabi ko. Tumingin kaming dalawa sa malawak na abot tanaw. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga patente ng aking tagumpay, nagniningning para sa lahat ng mga babaeng minsan ang minaliit, nalinlang, at sinubukang sirain. Ang mensahe ko sa mundo ay malinaw. Ang isang babae ay hindi lamang nilikha para maging katuwang. Siya ay nilikha para maging arkitekto, scientist, at reyna ng kanyang sariling kapalaran. Huwag mong hayaang nakawin ng sinuman ang iyong liwanag dahil sa huli, ang iyong talino at danggal ang tanging kayamanan na hindi kailanman makukuha ng kahit sinong magnanakaw. Ako si Claire Evangelista, at ito ang aking tagumpay. Isang tagumpay na hindi kailangan ng kahit anong formula dahil ang tunay na lunas ay ang pagmamahal sa sarili at ang lakas na tumayo ng mag-isa sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang naglaho ang liwanag ng araw, habang ang tunog ng masigabong palakpakan mula sa loob ng institute ay nagpahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong selebrasyon. Ang selebrasyon ng katotohanan, katarungan, at ang walang hanggang pag-asa.